niya sa pating bahay. Hayaan niyong makapiling namin kayo sa mga kwento ng sariling karanasan. Halina't pilitin natin ang mundo ng kababalaghan. Dito sa Takamisili! Uy, mga pare ko, anong nangyari dito? Bakit biglang namutla ang mukha ko? Nanginginig, tumindig ang balahibo. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, palayo. Ating kayayaan ang isa sa mga kwento ng kababalaghan. Sa di kalayo ang lugar sa Pangauli, City, isang kapagilala sa pangyayari ang naranasan ng isang ginang na nagngangalang si Bill. Habang siya'y nagkakapay na gabi sa kanilang bahay, naganap na alas 9 ng gabi. Di umani isang liwanag ang nakatawag pansin kay ginang si Bill. Nagtaka siya kung saan nagmula ang liwanag na iyon. Ngunit di nagtagal, naglaho na rin ang nasabing liwanag. Mana setiap mereka membawa anda berat. Membawa anda berat. Berikan nama anda, ha? Ngayon, ako'y nagsasampay nang bigla akong minatanaw sa isang parte ng aning looban na bilog na bola na nag-aapoy. Hindi ko ngayon masabi, hindi ako mahiyag sa aking mga anak na ako minakita ng ganung bola. Sinundan ko siya ng tanaw hanggang sa siya ay palayo ng palayo. Noong makalayo, bigla siya bumulusok sa isang malalim na lupa na walang bigla. Kaya noon, ako'y naniniwala na talagang may mga espiritong gumagala dito sa ating mundo. May mga bagay na hindi may paliwanag, mga karanasang hindi malilimutan. Tulad na lamang ng karanasan ni Richelle, 19 anyos. Sa di kalayo ang lugar sa Bulbok, Lipa City, ang kagimbal-gimbal na pangyayari ang kanyang naranasan. High school student noon si Richelle. Nang unang pakitaan ng kakaibang nilalang na di umano'y minsan lamang nagpakita sa kanyang kalambutan. Habang naglalakad, isang babaeng nakaputi ang kanyang nakita sa tabi ng isang malaking puno. Isang liwanag ang bumalot sa bagay na ito na hindi niya maipaliwanag sa kanyang matinding takot at napag-alaman na lamang niya na nawala na pala siya ng malay. Tunghayan natin ang kanyang naging karanasan. Ang eskwelahan ang tinuturing na pangalawang tahanan ng ating mga kabataan. Tahanang pinipigil ang kanilang sinabukasan. Ngunit paano kung tahanang kanilang pinapasukan ay may mga kaibang nilalang na galing sa ibang dimensyon? Tunghayan natin ang kwento ni JJ
isang guro sa pampublikong paaralan. Simula ang lahat na nakakita ako ng mga kakaibang tawag dito, kakaibang mga creatures. Noong elementary ako, yun yung mga sinasabi mga nag-o-open ng third eye, yun, pero ako nakakakita. Noong elementary ako, nakakita ako mag-inang duguan. So, simula noon, hindi na ako nakakita. Pero, hindi ko na sila nakita yun. Hindi ko sila nakita yung mag-ina, hindi ko na nakita. Pero yung mga ibang creatures like mga balang, yung sasabi naman lupa, kapre, mga kung ano-ano, mga manggagalaw na tinatawag ng matatanda. Dito sa amin, sa barangay namin, noong ginawa yung Calabar Stone, maraming po doon natumba. So sa pagkatumbang yun, maraming mga laman lupa, sabihin natin mga laman lupa ang nawalaan ng tirahan. At doon nga nakaranas ang ilan sa amin ng nakakakita ng mga kapre o kaya tinitusod sila na wala naman tumitisod o tulad ko. Umuwi ako ng gabi. Isang umuwi ako ng gabi, nasa daan ako parang may nakatingin sa akin. Hindi ko iniintindi. Kasi inuunahan ako ng takot. Paunahan ako ng takot. Hindi ko iniintindi yun. Dumiretso ako ng lakad. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Lumingon ako sa likod ko. Wala naman ako nakita. Pero nung sinubukan ko ay sinasabi nilang tumingin ako ng makabukaka dito sa may paa ko. Nung bababa ang ulo ko doon. Doon nakita ko nga isang kung masasabi kong kapre. Dahil hindi naman siya yung mga nakikita natin sa TV na kapre sinasabi, hindi yung katulad ng sinasabi nilang yung sinasabi ng kapre. Kasi ang kapre, ang itsura niya, oo malaki siya, pero hindi siya masyadong mabalahibo. Ang napansin ko lang sa kanya, namumula yung mata niya, mapulang parang humihilaw. Tapos yung buhok niya, hindi siya buhok na parang buhok natin. Ang buhok niya ay parang kawat, makulot-kulot na matitigas. Gamitan na inyong natunghayan ang mga kakilakilabot na kwento, mga kapanapanindig balahibo, mga pangyayari na batay sa karanasan ng ilan sa mga individual. Hindi natin may kakailan na talagang nangyayari ito sa totoong buhay. Ngunit ayon nga sila ng kasakit, hindi tayo dapat tatakot o mangamba sapagkat nagpapakita lamang sila para sa isang layunin. At ito ay upang ihalin ang kanilang mga layo. Salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. Muli niyo pong tunghayan ang mga susunod edisyon ng kababalaghan, katatakutan at kaluligan. Ako po, si Maria Rachel. Annabel Amorao at Fatima Subuquera. Ito ang Takay Spinning! Sinabit niya sa pating bahay. Bago ang tawag ng mga enchik dito. Ang bagong yan ay pag-aari ni Miss Lotus.